Pinasosoli ng mga petitioners Office of the Vice President ang nagamit itong 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Kabilang sa mga dumulog sa Korte Suprema bilang petitioner sina 1987 Constitution framer Christian Monsod, dating COMELEC Commissioner Gus Lagban, dating tagapagsalita ni dating Vice Presidente Leni Robredo na si Barry Gutierrez at dating Finance Undersecretary Shelo Magno. Argumento nila ang paglipat ng pondo mula sa contingency fund ng Office of the President papunta sa OVP bilang confidential funds ay pag-exercise ng legislative power na tanging Kongreso lamang ang may hawak. Kung hindi kasi dadaan sa tamang proseso na sumasang-ayon sa ating saligang batas, kung ginagamit yung augmentation para maiwasan yung full audit ng COA, ang laki ng danger na maaabuso itong ganitong kalakaran. Kaya po, the people, the sovereign people, ay may karapatan na itanong, paano ba niyong ginastos ang pera namin? Dahil hindi lang po right ng mamamayan ito, kundi obligasyon din po na pansinin natin ang ginagawa ng mga public officials. Dahil tayo po nagpapasweldo sa kanila, kaya kailangan bantayan din po natin sila. Nakalagay kasi sa General Appropriations Act of 2022 ang heading na Confidential Intelligence and Extraordinary Expenses at may partikular na item na may appropriation para sa extraordinary and miscellaneous expenses ng Office of the Vice President. Pero wala namang item o appropriation para sa confidential o intelligence expenses. Para sa mga petitioner, nalabag daw ang layunin ng Kongreso na hindi lumikha ng item para sa confidential expenses na mag-release ang Budget Department ng 221.42 million pesos sa OVP, kasama na rito ang 125 million pesos para sa confidential funds. Sa 6 na taon ni Leni Robredo as Vice President, never humingi at never binigyan ng confidential or intelligence funds. So, dahil nga yung 2022 budget, budget pa na yan yung kanyang outgoing budget, wala ring confidential and intelligence funds. Gate nila, Kongreso ang magdedesisyon kung paano gagamitin ang budget, anong mga programa, aktibidad at proyekto na popondohan at kung magkano ang gagastusin sa mga ito. Klaro raw na may nangyaring usurpation o pangaagaw sa legislative power ng Kongreso na lumikha at maglagay ng pondo sa isang item na hindi ginawa ng mga mambabatas. Ayon naman sa Office of the Executive Secretary, alinsunod na confidential funds sa Special Provision No. 1 sa ilalim ng 2022 Contingent Fund na pinapayagan ng OP na mag-approve ng releases para pondohan ang mga bago at urgent na aktibidad o proyekto na kailangan ng ipatupad o bayaran. Pero para sa mga petitioner, hindi pumapasok dito ang confidential funds ng OVP. Depende sa umano ni Budget Secretary Amenе Pangandaman na dahil nagmula ang pera sa contingent fund na minamanage ng DBM, hindi siya maituturing na transfer kundi release lamang. Pero mismong sa Summary of Appropriations mula sa OVP, nakasulat na ang contingent fund na nakuha nito mula sa DBM ay isang adjustment, transfer o realignment. Pinangalanan ng respondent sina Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersabin at Budget Secretary Amenе Pangandaman. Grounds ba ito para sa impeachment? Ngayon, kung gagamitin ba ito for impeachment, magiging basis ba ito for a criminal case, well, that's left to the discretion of Congress or the Department of Justice, depending on yung magiging outcome. Wala pang pahayag ang mga respondent sa ngayon. Anjo Alimario, CNN Philippines.